Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 4 na sundalo patay sa pananambang ng Dawla Islamiyah Maute Group sa Lanao del Norte. 8.9 million pesos na halaga ng iligal na mga sigarilyo nasabat sa Sultan Kudarat. Arraignment ni Bong Revilla at iba pang akusado sa graft at malversation cases ipinagpaliban ng Sandigan Bayan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay ang 4 na sundalo habang isa ang sugatan matapos silang tambangan ng mga hinihinalang miyembro ng Dawla Islamiyah Maute Group sa Purok 1, Barangay Liningding, Munay, Lanao del Norte kahapon ng umaga, January 23. Ito ang pagkukumpirma ng Western Mindanao Commando West Mincom na bandang 10:20 AM nang paputukan ng mga sundalo na miyembro ng 2nd Mechanized Infantry Brigade na sakay ng isang asul na Toyota Avanza na magsasagawa lang sana noon ng community service na parte ng kanilang civil military operations. Agad namang tumakas sa mga armadong grupo matapos ang pananambang. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang Armed Forces of the Philippines sa pamilya ng mga nasawing sundalo. Samantala, ayon sa West Mincom, kasalukuyan ng isinasagawa ang clearing at hot pursuit operations laban sa mga DI Maute Group na responsable sa krimen. Kahon-kahong smuggled o undocumented foreign cigarettes ang nasamsam ng mga otoridad sa Barangay Tibpuan, Lebak, Sultan Kudarat, Kamakalawa, January 22. Ayon sa Lebak Municipal Police Station, nagsilbi sila ng isang search warrant sa 4 na individual kabilang ng isang awol na pulis kaugnay sa iligal na droga at baril. Ngunit sa halip na shabu at mga baril, tone-toneladang mga iligal na sigarilyo ang tumambad sa mga otoridad. Na-recover sa unang bahay na kanilang sinalakay ang 86 na kahon ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 3 million pesos, habang 123 boxes naman ng iba't ibang brand ng sigarilyo ang nakuha sa bahay ng awol na pulis na nagkakahalaga naman ng 5 million pesos. Nasa kabuang 8.9 million pesos ang lahat ng nakumpiskang kontrabando. Ita-turn over na ang mga nasamsam na kontrabando sa Bureau of Customs para sa pagsasampa ng kaso dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Sabay na ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 3rd at 4th Divisions ang arraignment ni dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado nito kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ang 3rd Division na humahawak sa kasong malversation at ang 4th Division na may hawak ng graft case ay nagtakda ng bagong petsa ng pagdinig sa February 9 matapos pagbigyan ang mga mosyon ng depensa. Nagtipon naman ang mga taga-suporta ni Revilla sa labas ng Sandigan Bayan upang ipahayag ang kanilang suporta sa dating senador. Inatasan din ng mga piskal na magsumite ng komento sa January 28 para sa inspeksyon ng Korte ng Kulungan ni Revilla sa Quezon City Jail sa Payatas. Patuloy na sinusubaybayan ang kaso na muling nagbukas ng usapin sa pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.